Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Medyo na iba ang topic natin ngayon. Ito ang hindi mo pa siguro narinig ito, ang tungkol sa Chinese Next Generation Warfare. Tama ba ang narinig nyo? Ito'y makabagong sandata ngayon ng China. Hindi ito sumasabog, hindi pumuputok. Ito ang tinatawag na psychological warfare. Iba na yung virus warfare nila na katulad ng COVID. Ngayon ay may bago silang warfare. Kaya nga meron silang tinatawag na Army of Trolls, kung saan merong nasa 8,000 daw sa Pilipinas ang nagtatrabaho as a Chinese trolls. Tinatawag ito na troll farms, itong napakarami. Merong isang arkitekto niyan na nagkontrol at ay tuturo ng arkitekto kung sino or sinong tao ang titirahin ng lahat ng trolls para ibabash. Kaya bashing ang ano nito. At ang psychological warfare ay daladala nitong mga Chinese trolls. Kaya dito atin makikita sa bagong balita kahapon lang to na imbis kaawaan yung mga EGK victims ay binubuli sila, binabash sa kanilang social media at sinasabi pa na peke daw yung kanilang EGK claim. Paano nangyari? Okay, so atin muna panoorin ang video at bigyan natin ng reaksyon mamaya. Narito ang video courtesy ng UNTV. Matapos po yung pagkakaaresto kay dating Presidente Duterte, nakaranas po yung aming mga kliyente ng bashing, intimidation, vilification at pinalalabas na sila ay mga nagsisinungaling at mga bayarang biktima. Hustisya lamang ang sigaw ng mga kaanak ng mga biktima. Ngunit sa ngayon, nagiging tampulan pa umano ng fake news patungkol sa kanilang kaanak na nasawi sa madugong kampanya kontra illegal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kaya kanina, nagtungo sila sa tanggapan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division upang humingi ng tulong para matukoy ang mga nagpapakalat ng fake news online. Kailangan pa naming lumapit sa NBI para tulungan kami tukuyin kung sino yung mga basher namin. Kasi nga po, matagal na po namin hinihintay ang hustisya na hangad namin. Pero ganun pa man, mas malala din ang naranasan namin sa mga basher namin. Ayan, totoo yan mga kababayan. Kung alam nyo lang, noong pagkahuli ni Digong ay merong tinatawag na flood of trolls. Yung paghuli kay Digong na araw mismo ay bumabaha ang DDS vlogger at trolls. Ang trolls ay yung pertaining sa mga binabayaran ng China. Ang DDS vlogger ay pwedeng independent lang siya, katulad ko, independent government vlogger. At yung DDS ay pwedeng, yung iba ay independent, ang iba ay sakop o membro ng Chinese trolls na sinisweldohan din ng China. Kumikita na sa YouTube, may sweldo pa na malaki. Okay, so itong mind manipulation technique na tinatawag na the next generation warfare of China, ito na yung psychological na, titirahin ka na sa iyong utak, sa iyong pag-iisip. Ito, tulad nito, mga EGK victim yan, ang mga anak niyan ay namatay, ang mga anak niyan ay napagkamalan lang, at yung iba mga bata lang, ay tinitira nila ang mga accounts, ang mga Facebook nila. Alam nila ang mga pangalan kaya ano talaga siya, itong talagang ano ito, sistematiko na pagtira nila sa bawat isa na EGK complainant. Yung mga nagko-complain, ang tinitira nila sabay-sabay, napakarami, umuulan nga flood of trolls. At ang gagawin nila ay i-manipulate ang mind mo na hindi totoo yung EGK at expired na yung EGK. Ganyan yun. Kasi sasabihin nila na hindi nasakop ng ICC ang Pilipinas noong 2019, di ba? Pero paano kung nangyari sa 2018? Sakop pa tayo, kaya pwede pa. Ngayon, yung iba kasi ay namatay na tukhang noong 2019, 2020, ganun. So, nag-ano na sila, itong nagduda na kung totoo bang pwede pa sila papasok as witness. Sabi ni Attorney Conte ay pwede pa.
Kaya nga gagawa ng mga channels daw. Iwan ko sa ang channel, sa Facebook ba o sa YouTube. Itong sila Cristina Conte, Assistant to ICC Council in the Philippines. Gagawa sila ng mga channel para yun ang lapitan o gamitin nila na channel para makapag-communicate sa mga EJK victims. Kaya kayong mga EJK victims dyan at mga complainants, huwag kayong maniwala sa mga basher dahil yan ay inuutusan lang. Merong nag-uutos sa kanila na isang tao, tinatawag yan na architect of trolls. At sabay-sabay talaga na-aatake ang mga yan. Kaya masisira ang mind mo, kaya manipulated na ang mind mo. This is newest next generation Chinese warfare. Tapos na sila sa virus warfare, ngayon psychological warfare naman na bago sa pandinig natin. Alright, meron tayong pangalawang video rito, interview ng Teleradyo Serbisyo kay Attorney Cristina Conte. Atin panoorin. Magandang Monday po sa lahat. Ayan, I understand, meron pong ilang kaanak na mga naging biktima ng extrajudicial killings na nagrereklamo ng harassment online. Online harassment po, attorney? Opo, dagdag na nga ako eh. Yung 4 plus ako, pumunta sa NBI nung Friday para manghingi ng tulong kasi largely hindi namin kilala kung sino tong mga to. Totoong tao ba to? O bots ba ito? O kung sino man. Paano harassment, attorney? Paano ginagawa? Yung iba't ibang klase. Una, syempre yung bullying. Sasabihin na fake na mga EJK victims kayo. Pangalawa, disinformation. Kaya kayo fake kasi alam mo ba, kapit-bahay mo ako. Ganito, ganyan. Tapos pangatlo, yung name calling. Ang papangit nyo. From that range. Minsan, okay naman, totoo naman. 2, yung absolutely evil na. Sasabihin, demonyo kayo. Kaya ganong klaseng pambubuli na tingin namin, okay lang sana kung pailan-ilan eh. Tingin namin coordinated kasi grabe yung frequency at saka intensity. Yan ang tamang term, coordinated. At flood of trolls, yan ay intensity. Napakarami talaga, bumabaha. Yan yung sinabi ni nung isa sa mga newscaster. Merong nagsasabi niya na noong paghuli kay Digong ay bumabaha ang messages ng mga pro Duterte. Ibig sabihin yun na yung halo-halo na yun. Pwedeng Duterte vloggers at pwede ring Chinese trolls. Kasi ang China ay nag-back up talaga kay Digong gamit ang tinatawag na Chinese troll farms. Troll farms ay ibig sabihin marami talaga kasi isang farm. Grabe ang ano niyan. Mga expert kasi yan sa computer, yung mga yan. At sa atin ay merong mga local Chinese trolls na meron silang isang leader lang na magsasabi na okay, atakihin natin si sabihin natin si sino bang newscaster, ako na lang, atakihin nyo si Golden Boy, ganyan, sabay-sabay kayo. Kaya ma-overwhelm ang aking channel ng mga negative comments. Yun na yun, sunod-sunod na yun, at madetect na rin yun ng ibang DDS vlogger, titirahin na rin ako. So masisira ang pag-iisip ko, mamanipulate, pero hindi nila magawa sa akin yun. Dahil alam ko ang mind manipulation technique, baka sila pa yung mamanipulate ko, mga kababayan, di ba? Kaya ang mamanipulate nila na mind ay yung kulang sa pag-iisip, kulang sa pag-aaral, hindi gaanong magaling sa psychology. Kahit na hindi pa yan binabalita, alam ko na yung mga style na yan na mind manipulation by Chinese trolls. Kasi ito na nga yung kanilang next generation warfare. Tinitesting na yan, at ngayon ang tinitesting nila ay ang mga EJK victims para hindi na sila mag-testimony against Digong sa dahig. Yan ang ginagawa nila kasi ang next move ngayon ng ICC ay magkuha pa ng napakaraming witness eh. Maliban doon kina Matobato at Las Cañas at mayroon pang iba, ay magdagdag pa dahil mayroon ngang assistant counsel itong si Attorney Conte, assistant counsel of ICC in the Philippines. Kaya yun ang mangyayari. Kaya ang mga trolls, ang mga DDS vlogger, babanatan nila yung mga katulad ni Attorney Conte, babanatan nila yan.
para masisira ang diskarte, ma-manipulated. Yan yung katotohanan. Kaya kung merong babanat sa inyo, ang gawin nyo ay remove from your channel or ayun, i-block nyo. Diba? Para hindi na sila makapasok. Kasi kung hayaan yung pasukin kayo ng 3, 4, dadami yan, dadami. Kasi ma-detect yan sa system nila na merong pinasok ang kanilang kasama. So parang wolf diplomacy, wolf mentality, na kapag may inatake ang isang wolf, sasama na rin yung mga herds, yung kasama niya, tinatawag na herds. Kaya tinatawag wolf warrior diplomacy yan, wolf warrior mentality and strategy. Okay, patuloy tayo dito kay Attorney Cristina Conte sa kanilang balitaktakan dyan sa Teleradio Serbisyo. Hindi po ba, attorney, na in-expect nyo na yan? Hindi ba na-anticipate nyo na ganyan talaga ang gagawin nila? Oo, talagang ready kami at saka matagal na itong nangyayari. Pero yung frequency at saka intensity, o kumbaga yung dami nung hate speech, saka coordinated. May video pa. Oh. Kung dati pa comment, o kaya magpo-post, alam mo, itong si ganito, ganyan. Kaya man naming makorek. Kaya naming sagutin. Kayang i-debunk. Kaya lang dito sa systematic at coordinated yung attacks, Bumabaha. parang kaliwat kanan, bago ka pa makasagot dun sa isa, may isa na namang bagong rumor ay nasisipot. Kunin na lang natin yung example ni Aling Sheila. Yung Aling Sheila na ginawa ng meme, ginawa ng kwento, ng di umano kapitbahay. Tapos yun pa, hindi naman pala tunay o kumbaga legit na kapitbahay. Parang kilala lang dun sa may lugar, pero hindi naman sila magkakilala talaga. Victoria Banal na sa gabi Victoria siya, pero sa umaga totoo si Victor daw yan. Kaya yung pagkukwento, yung pala peking kapitbahay kumbaga. Yung pagkukwento nag-take na ng sariling buhay. Ayan, so siguro yung si Victoria na yan o Victor ay membro yan ng DDS vloggers or Chinese trolls na pro Duterte. Kasi bakit ang layo-layo niya tapos siniraan niya yung EJK survivor o EJK parents na nag-complain, EJK complainant. Kaya siya, 'di ba? Ang layo-layo lang niya tapos sasabihin niya na kapitbahay para masira yung utak ng complainant at susurinder, 'di ba? Susuko na ay naku, meron palang mga kapitbahay ko na kalaban ko, kaya manghihina, mawala ang niya, ang diskarte sa isip. At sa kalaunan na palaging inaatake ng mga fake news ang kanyang account, ay sasabihin niya na mag-quit na lang siya para walang gulo. Ganyan yan kasi anong pakialam ni Victor o Victoria kay Aling Sheila ba yun? Anong pakialam niya kung dapat nga maawa siya, di ba? Kasi EJK victims. Bakit kakalabanin niya pa? So, ibig sabihin, pro Duterte talaga siya at siya ay troll ng Chinese or Duterte vloggers. Kasi karamihan ng Duterte vloggers ay swildado yan, may sweldo yan. Sa PBBM vloggers, walang mga sweldo to. Iwan ko lang sa iba. Voluntary lang tayo dahil sa pagmamahal sa bayan. Walang sweldo, YouTube lang nagpasweldo sa amin. Hindi katulad sa mga DDS, kaya dumadami ang mga yan, kasi sinisweldohan sila plus kumikita pa sila sa YouTube. So yan yung kwento niyan. Ngayon meron akong ibahagi sa inyo na artikulo. Artikulo ito sa isang tabloid about the next generation Chinese warfare. Hindi nga ito sumasabog, hindi ito missile, hindi ito chemical warfare, hindi rin ito yung virus warfare, hindi rin ito yung electromagnetic pulse or EMF, electromagnetic frequency bomb, hindi rin ganyan. Ito yung pinakabago. Ito yung tinatawag na the next generation mind manipulation technique. So ito yan. Kabayan mga ka-Golden Boy, meron akong na-research dito. Ito yung sandata ng mga inchik ng China na bago. Hindi ito sumasabog, hindi pumuputok. Ito ay about
psychological warfare. Iba naman yung virus warfare nila, di ba? Kagaya ng COVID. Ito ay iba rin ito. Ito ay something to do with our mind. Mind manipulation technique ito. Technique ito ang pagmanipula ng mga utak ng tao. Ito yung ginagamit ngayon ng China sa atin sa Pilipinas. Katulad na lamang sa EGK, di ba? Ikaw talagang ina ka ng namatay na bata, and then ibas ka nila, kontakin ka nila, marami sila. Ibabas yung Facebook mo, yung Twitter, kung ano man na meron ka, Instagram, ay bombarded. Aatake sila, marami sila. Aatake sa'yo na basher at sasabihin na piki yung hinawakan mo na litrato. Paano maging piki? Anak mo yun eh. Tapos sasabihin na hindi na yan pwede kasi 2018 na. Hindi na tayo miyembro ng ICC. Yung mga ganun na itong manipulate ang iyong utak. Ibig sabihin yung pag-iisip mo na ikaw ay biktima ng tukang ay pwedeng mawala yan dahil sa mind manipulation technique ng Chinese. Ito yung psychological warfare. Ito basahin natin . China views psychological warfare centered on the manipulation of information to influence adversary, decision making and behavior. Ayan, ma-influence na yung decision mo. Baka sasabihin mo na, ay hindi yata ako victim ng EGK. Hindi yata victim ng EGK ang anak ko, baka addict nga yun. Kahit addict, di ba? Victim pa rin yan. Kaya ito nga ito'y isang warfare ngayon ng China. Kaya gumagawa sila ng army of trolls or troll army. Napakarami niyan. Merong parang leader niyan na isa. And then parang pyramiding siya. Magda-download sila, marami sila sa baba. Yun yung mga tinatawag na mga vloggers. Yung mga trolls. Kaya marami yan. Maraming binabayaran ang China na trolls sa Pilipinas, 60 to 100,000 pesos a month. Basta lang maghasik ng lagim. At aatakihin nila, halimbawa itong mga EGK parents na nagreklamo, aatakihin nila yan sabay-sabay. Kaya ma-discourage na at hindi na magpa-file ng kaso. Ito yung manipulation that affects the decision making and behavior of somebody. Kaya nakakaano to, psychological warfare na eh. Utak mo na ang tinitira nila. Hindi na baril ang ginagamit, kundi i-manipulate ang utak mo na ikaw ay gago, di ba? Ikaw ay hindi EGK victim kahit na totoo. I-manipulate nila na parang nag-expire na yung yung ICC na hindi naman totoo. 2018 ay membro pa tayo. Kaya ang nangyaring EGK from 2014 to 2018, may EGK na sa Davao noong mayor pa si Digong. Kaya 2014, 2018, yan ang mga taon ay meron ng EGK at membro tayo ng ICC. Kaya technically, pwedeng kasuhan si Digong sa mga taon lang na yun. Sa taon lang na yun 2014, 2018. Yung 2019, 2020, pwedeng hindi na yan isama. Kasi hindi na nga tayo membro. Technically. Okay? So ito, the author explores Chinese military thinking about next generation psychological warfare. China is interested in both advanced computing, such as big data and brain science for their potential military application to improve the future psychological warfare capabilities. Ayan, kung narinig nyo yung Wolf Warrior Strategy, Wolf Warrior Strategy ay parte ito ng psychological warfare ng China. Yung Wolf Warrior mentality or psychology is yung magtapang-tapangan lang. Kasi alam naman natin na matapang na hayop ang wolf, mabangis. So ang ginawa ng China, kinopya nila ang mentality ng wolf, magtapang-tapangan. Kaya sa WPS, nagtapang-tapangan ang mga inchik doon at nagulat naman tayo at natakot dahil mukhang matapang. Pero yon ay
psychological warfare under the wolf warrior mentality or strategy. Kaya totoo ito mga kababayan. Kaya huwag kayong maniwala kung may magbabash sa inyo. Kahit nga sa YouTube ko, pag may nagbash sa akin ay ang mangyari niyan, I will hide them from the channel. Hindi na nila makita ang channel ko. Kaya kung gusto ng iba dyan na makita nyo pang channel ko, huwag nyo akong i-bash. Kasi kung i-bash mo ako, tanggal ka sa channel, hindi mo na makikita, hindi mo na mapanood ang aking mga bagong upload. Ayan, so China psychological warfare ang ginamit sa mga EGK surviving parents or EGK's next to kin, yung mga kamag-anak. Kaya grabe ang China, lahat na lamang ginagamit nila. Katulad yung sa Taiwan ngayon, yung nangyayari na military drills nila, tinatakot nila ang Taiwan. Yan ay parte pa rin ng doktrina ng wolf warrior strategy o itong tinatawag na psychological warfare centered on the manipulation of information to influence adversary decision making and behavior. Kaya maapektuhan talaga ang behavior ng tao hanggang sa matakot na siya at susurrender. So yan na yung wolf warrior strategy. Alright, so ako'y magpapaalam ng mga kababayan, mga ka-Golden Boy. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat.